ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-aasawa daw ay hindi parang kaning isusubo na kapag napaso ay ilulunga. Pero paano kung nagsama sa iisang bubong ang parehong bata pa at ika nga'y sanad pa sa kaalaman pagdating sa pagbuo ng pamilya at hindi pa alam kung paanong maging responsableng asawa? Paano kung puro barkada ang laging kasama? Ano ang uunahin niya? Ang asawang kasama sa buhay o ang barkadang nagpapasaya sa kanya? Dear Papa Dudut, magandang morning po sa inyo. Alam mo, Papa Dudut, nung una ay hindi ako mahilig makinig sa radyo. Mas adik ako sa pagsa-cellphone at panonood ng TV. Nag-start lamang akong makinig ng programa ninyo simula nung mapasakay ako sa isang taxi at saktong programa ninyo ang pinakikinggan. Nung una ay hindi naman ako interesado. Text kasi ako ng text. Saktong nakalimutan ko din ang headset ko kaya dinig na dinig ko ang boses mo. At si Manong driver naman ay seryoso sa pakikinig. Hanggang sa maipit kami sa traffic at palobat na rin ang cellphone ko. Kaya nakinig na lang din ako, Papa Dudut. Natuwa naman ako at tinanong ko si Manong driver kung ano ang station ninyo. Barangay LS nga daw at tuwing alas 12 ka. Pero dahil updated sa kaganapan si Manong ay sinabi din niya sa akin na pwede siyang mapakinggan sa YouTube. At yon ang simula ng maalaalamat kong pagkahilig sa programa ninyo. Kanina pa pala ako na nagkikwento pero hindi ko pa nasasabi kung sino ako. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Francia. 28 years old at sa kasalukuyan ay naninirahan dito sa Pagadian City. May isa akong anak na lalaki at buntis sa pangalawa namin. Iisang naging anak namin ang asawa ko noong una kaming nagsama dahil matagal kaming nagkahiwalay. Hindi kasi naging tagumpay ang una naming pagsasama dahil hindi kami magkasundo masyado at mahilig mag-inom kasi ang napangasawa ko at mahilig makipagbarkada. Immature at irresponsable. Inuuna pa niya ang pagbili ng alak kesa sa pagbili ng gatas ng anak namin. May kaya sa buhay ang pamilya ni Kent. May mga paupahang bahay sila dito sa amin. Kaya naman noong magkasama kami ay bumukod agad kami at ibinigay sa amin ang isa sa mga upahan nilang kwarto. At doon ko napatunayan na tama ang kasabihan na makikilala mo lamang ang ugali ng isang tao kapag nakasama mo ito sa bahay. Sa umpisa lamang kami sweet na sweet, ika nga. Doon ko nakita kung gaano siya ka-immature, kung gaano siya katamad at kaburara, at higit sa lahat ay kung gaano siya ka-mama's boy. Gusto sana kaming ipakasal ng mga magulang namin dahil buntis na rin ako ng mga panahon na yon sa panganay ko. Pero dahil sa nakita kong ugali niya ay nagdalawang isip ako kung pakakasalan ko nga ba ang lalaking akala ko'y mamahalin ako habang buhay. Saan ka na naman pupunta? Pupunta lang ako kina Robert. Magbabasketball kami. Umpisa na kasi ng liga sa kabilang barangay ngayon. Basketball na naman? Tapos ano, inuman pagkatapos? Ano bang problema mo? Ang aga-aga nagbubunga nga ka dyan. Ang aga-aga mo rin kasing lumayas. Baka akala mo binata ka pa. Bakit? Binata pa naman talaga ako ah. Hindi pa naman tayo kasal. Kaya binata pa ako. Ang kapal na mukha mo. Araw-araw ka na lang ganyan. Inuman at barkada mo na lang inaatupag mo? Hindi mo man lang inalam kung may pagkain pa dito sa bahay? Huwag mo nga akong artehan dyan.
Marami akong pinamiling dilata at noodles dyan oh. Mag-isa ka lang dito sa bahay kaya tatanga-tanga ka na lang kung magpapagutom ka. Hindi naman yun ang point ko eh. Ang akin lang naman, mag-asawa na tayo, di ba? Dapat ako ang priority mo bagong barkada mo. Bakit? Hindi naman kita pinababayaan ah. Isa pa kapag wala naman tayong pera, binibigyan naman tayo ni mama, di ba? Yun na nga eh. Lagi na lang sa mama mo tayo umaasa. Hindi ka ba nahihiya sa kanila? Imbis na nagtatrabaho ka, barkadang inaatupag mo. Bakit naman ako mahihiya sa kanila? Eh nanay ko naman yun. Mas mahihiya ako kung sa nanay mo ako hihingi. Kahit nanay mo pa yon, hindi pa rin tama na sa kanya natin iasa kahit pambili natin ng asin. Ano bang problema at ang aga-aga pumuputok butsi mo dyan? Dahil maaga ka rin lumayas. Hindi ka pa nga nakakapaghilamos ata, alis ka na agad. Tanghali na nga gumising tapos kagabi halos madaling araw ka nang umuwi. Ganyan ba dapat ang ugali ng isang lalaki may asawa? Napaka-irresponsable mo. Kung alam ko lang na ganyan ang ugali mo, sana hindi na lang kita pinakisamahan. Pinaglabang kita sa magulang ko at mga kapatid ko tapos ganyan ang gagawin mo sa akin? Walang asawang aalis sa bahay kung maayos at hindi bungangera ang asawang babae. Napakasilosa mo. Lahat na lang napapansin mo. Paano ako gaganahang tumigil dito sa bahay kung ganyan ang ugali mo? Akala ko pa naman mabait ka. Akala ko malambing ka. Kaya nga ikaw yung pinili ko eh. Tapos ano, eto na pala ako oh. May kinakasama ako ngayon na hindi pa nakakapagmumog, nagbubunga nga na. Hindi ka ba naiirita kasi sigaw mo? Hindi ba napapatid yung mga ugat mo sa lalamunan? Nakakahiya sa mga kapitbahay oh. Wala akong pakialam sa sasabihin ng kapitbahay. At para sabihin ko sa'yo, hindi kita bubungangaan kung alam ko maayos ang ginagawa mo. Palibhasa kasi konsentidor din yung nanay mo kaya hinahayaan kang ganyan. Hoy! Huwag mo idamay ang nanay ko dito ha. Kung hindi dahil sa kanya wala tayong kakainin, tanga. Na hindi sana mangyayari kung responsable ka. Buntis ako! Paano tayo kung palagi kang ganyan? Ano? Buntis ka? Akala ko ba nag-uusap na tayo? Bakit ka nagpabuntis agad? Para ka naman tanga eh. Hindi ka masaya na buntis ako? Hindi ka masaya na magiging tatay ka na? Ay, paano ako magiging masaya kung ganito ang sitwasyon natin? Magiging maayos naman tayo kung uumpisahan mo magpakaama sa magiging anak natin eh. Di ko alam kung kaya ko. Kung magtutulungan tayo, kakayanin natin to. Pero umpisahan mo baguhin ang buhay mo. Ewan ko, hindi ko alam. Sana nga kayanin ko. Hindi na umalis si Kent ng oras na yon. Ilang araw kong napansin na medyo nag-iba ang ihip ng hangin. Bihira na itong umalis at kapag aalis ay madali lamang at bumabalik na. Naghanap din ito ng trabaho pero ilang beses nabigo dahil hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral hanggang sa nagdesisyon na lamang sina mama na bigyan kami ng puhunan para may pagkakitaan. Pero kapag pala talagang wala sa loob ang ginagawa, ay kahit na siguro mamuhunan ng 1 milyon ng mama ni Kent ay wala ring mangyayari. Lalo na kapag sa barkada pa lamang ay ubos na ang paninda at wala pang benta. Tama si Kent, nagera ko. Pero may dahilan naman kung bakit ako nagkakaganito. Nakikita ko kasing walang patutunguhan ng relasyon namin kung palaging inuuna pa niya ang pakikipagbarkada kesa sa pagbuo ng maayos na pamilya. Minsan ko lang naman sila nililibre ah. Siguro naman hindi ka bawasan ng 100 na pinanlilibre ko sa kanila, di ba? Oo, 100! 100 araw-araw pinapalamon mo sa barkada mo. Kung araw-araw yun ang gagawin mo, ibigay mo na lang din sa kanila pati tornilyo nitong bisikleta mo. Kapag ganyan ang gagawin mo, malamang 1 linggo pa lang lugi na tayo. Alam mo ikaw sumusobra ka ng babae ka eh. Huwag mo sabihing buntis ka, papatulan talaga kita. O di patulan mo? Akala mo naman natatakot ako? Isusumbong kita kay mama! Eh di magsumbong ka. Isa pa sa nanay ko naman galing ay pinampuhunan dyan ah. Kaya anong itinatalak mo? Ano ba yung kinagagalit mo ha? Wala namang mawawala sa'yo ah. Hindi na kita maintindihan eh.
Kapag umaalis ako, nagagalit ka. Ngayon naman nandito lang ako kasama ng barkada ko, galit ka rin. 100 piso lang naman ang nagagastos ko kumpara dati ah. Napakaramot mong tao ka. Di ako madamot. Ang akin lang, ilagay mo naman sa lugar yung pagiging galante mo. Umimihasa yung mga yan eh. Hindi mo ba napapansin? Inaaraw-araw nilang pagtambay dito? Kasi araw-araw silang may budget dyan sa negosyo mong pulpol. Hoy, hindi pulpol ang negosyo ko. Baka ikaw pulpol. Isa pa, natutulungan nila ako kasi nare-recommenda nila sa ibang tao tong negosyo ko. Mas may silbi pa nga ata sila kaysa sa'yo eh. Ah, ganon ah. Mas may silbi pa sila ha? Sandali lang. O ayan! Bit-bitin mo na yung mga gamit mo at sumama ka na dyan sa mga kabarkada mo! Tutal naman, mas may silbi pa sila kaysa sa akin! Napakayabang mo naman. Ako pa talaga palalayasin mo? Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo ha. Sa nanay ko yung bahay na yan. Kaya kung may aalis dyan, ikaw yon, hindi ako. Ah, ganun ba? Mabuti nga siguro na lumayas na lang ako. Mas mabuti na ako na lang ang umalis. Sige, piliin mo ang barkada mo kaysa sa akin at sa magiging anak mo. Ewan ko kung saan ka pupulutin kapag wala ka na maipamudbud sa mga hinayupak mong barkada na yan. Eh di lumayas ka. Maigi nga yun eh. Para wala nang maingay sa bahay kapag umuuwi ako. Hindi ako magbubunga nga kung maayos ka. Kung hindi ka batugan. Kung hindi ka mabarkada. At higit sa lahat kung hindi ka mama's boy na palaging sa nanay mo nakaasa. Salamat sa'yo. Salamat dahil nakilala ko agad ang totoong kulay mo. At hindi ako magsisisi na iiwanan kita dahil kung wala akong silbi sa paningin mo, mas wala kang silbi! Yan ang nga bang sinasabi ko sa inyo mga bata kayo eh. Kaya aga ninyong magsipag-asawa. Akala nyo ganun lang palagi kadali ang buhay? Akala nyo kapag magkasama kayo, okay lang na magutom? O ano nangyari sa inyo ngayon? Sinabihan ko lang naman po siya na huwag niya palaging ilibre yung mga barkada niya eh. Araw-araw po kasi 100 nakukuha nila sa tindahan. Eh dapat hinayaan mo na lang siya para walang gulo. Kung malugi kayo, o edi magnegosyo na lang ulit. Bibigyan ko uli kayo hanggang sa matuto kayong humawak ng negosyo. Hindi po siya matututo kung palagi siya nga asa sa inyo, Mama. Baka naman po pwedeng pagsabihan niyo na lang siya na bawasan yung pakikipagbarkada. Okay naman ho kami kung wala sila eh. Ano ka ba naman? Alam mo naman na noon pa, mabarkada na yung anak ko. Kaya nga naging mag-asawa kayo kasi hindi ba magkabarkada kayo? O, isa pa, kilala mo din naman ang mga barkada niya kasi naging magkakabarkada naman kayo bago kayo nagsama, di ba? Iba na po kasi ngayon, Ma. Magkakaanak na kami. Gusto ko lang naman maging responsable siya eh. Hayaan mo na lang muna siya. Umuwi ka na doon. Bata pa rin kasi yung si Ken kaya ganyan eh. Eh syempre, wala pang alam yan sa pagiging ama at saka asawa. Matututo rin naman yan. Sa ngayon ako na lamang muna ang bahala sa mga gastusin ninyo ha. Kung ipaubos niya sa barkada ang paninda ninyo, hayaan mo na lang para wala nang gulo. Sasaan ba't matututo rin yan? Isa pa, ginusto mo rin yan di tiisin mo. Hindi na ako babalik doon. Uuwi na lang ako sa amin. Nag-text na ako kay Mama. Mamaya lang po parating na yon. Ano? Bakit nag-text ka kaagad? Baka naman isipin ng mama mo na inaapi ka ng anak ko, ha? Naku, Francia, hindi maganda yung ganyang ugali na pabigla-bigla. Dapat nag-usap muna kayo ng anak ko. Hindi na ho. Wala rin naman ho mangyayari. Kasi kung mismong kayo, hindi nyo gustong disiplinahin yung anak nyo, mas lalo na ho sigurong ako mahihirapan pakisamahan yan dahil kinukonsintin nyo siya. Uy, ikaw bata ka ha? Huwag mo kong sinasabihan ng ganyan. Nasa pamamahay kita. Kaya siguro ganyan ang ugali ng anak ko pagdating sa'yo kasi bastos yung bunganga mo. Hindi ho ako bastos. Nagsasabi lang ho ako ng totoo. Pag ganyan kang bata ka, mas maigi pa nga siguro na sumama ka na lamang sa nanay mo pauwi doon sa inyo. Ay nako,
Mga kabataan talaga, oo. Akala yata nakakain ng pagmamahal. Pagkatapos kapag nalaman na ang tunay na ugali, abay makikipaghiwalay. Akala yata ganun kadali ang buhay. Walang naging maayos na usapan ng mga oras na yon, Papa Dudut. Dahil mas pinaboran ng biyanan kong hilaw ang magaling kong asawa. Hindi ko alam pero pakiramdam ko na mga araw na umalis ako sa bahay namin ni Kent ay parang may bahagi sa pagkatao ko na nakalaya na. Masakit na mahiwalay ako sa kanya dahil mahal ko si Kent. Kahit ganon ang ugali niya. Pero mas mahirap naman kung magsasama kami sa isang bubong na parang laging aso at pusa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tuluyan na kaming naghiwalay ni Kent, Papa Dudut. Nanganak na rin ako, lalaki ang naging anak ko. Si Kent naman ay pinilit kong iwasan kahit may pagkakataon na nami-miss ko siya. Nang mabalitaan ng biyanan kong hilaw ang panganganak ko ay tuwang-tuwa daw ito. Pinadalhan ako ng pera pero sinoli ko sa kanila. Mula kasi noong araw na umalis ako sa poder nila ay pinangako ko sa sarili ko na hindi ako tatanggap ng kahit na ano mula sa kanila. Maayos ang pamilya ko at mabait si mama, okay na sa akin na kami na lamang ng anak ko. Di bali nang walang asawa, mahalaga ay may anak ako at nasa akin ang anak ko. Nabalitaan ko sa mga kakilala ko na iba-iba daw ang babaeng inuuwi nito sa bahay at nakasuksok pa rin sa mama niya. Sinubukan din itong makipag-usap sa akin at gustong makita ang anak namin. Kasamaan man ang ugali, pinagdamot ko ito sa kanya. Hindi ko siya hinayaang makalapit sa anak ko, Papa Dudut. Wala pa rin kasi siyang ipinagbago. Mahal ko pa siya, Papa Dudut, pero mas pipiliin ko pa na masaktan. Kesa naman makisama sa kanya na puro sakit naman sa puso ang ibinibigay sa akin. Mahirap magtaguyod ng anak ng mag-isa. Pero kailangan mong lumaban para sa kanila. Naganap ako ng trabaho at awa naman ng Diyos ay nakakita ako. Natanggap ako bilang waitress pero dahil malapit lang naman ang lugar namin ni Kent ay hindi maiwasang magkita muli kami, Papa Dudut. Ateng, sight mo yung nasa table 2. Ang gwapo nung afa. Mukhang crush ka pa ata. Gwapo ba yun? Foreigner lang kaya gwapo. Mas okay pa rin ang Pinoy. Sus, Pinoy na naman. Tapos lolokohin ka lang. Malay mo naman, magkagusto sa'yo yan. Mangarap ka, Ateng. Isa pa, hindi ko naman type yung mga ganyan. Tsaka ayoko na mga nag-i-English. Baka duguin ako dyan. Ano ka ba? Hindi rin naman magaling mag-English ang mga yan eh. Mukha lang silang magaling mag-English kasi foreigner. Isa pa, mas bagay sa kanila. Parang tayo din lang yan. Tayo nga, Pinoy, hindi fluent sa Tagalog. Kaya tsikahin mo na yan. Kasi pag hindi mo chinika yan, ako nga aura dyan. Hala, sige, aurahan mo. Para kapag nakita ka ni Silvestre, kalbuhin ka. Ito naman, joke lang yun. Mas okay pa rin ang Pinoy. Kita mo na. Seryoso, Ateng. Mukhang may tama sa'yo yun. Kanina pa nakatitig sa'yo yung foreigner eh. Pwede ba? Ayoko na magjowa. Lalo na yung kanupa. Huwag na uy. Kahit gaano pa kagwapo yan, mapupudpud lang dila ako dyan. Mabuti pa ikaw na lang mag-serve sa kanya. Ayoko, ikaw na lang. Sige na, subukan mo lang naman. Tsaka hindi naman nakakamatay ang English. Tsaka huwag kang mag-alala kapag ubos na ang isang sakong English mo, andito naman ako eh. Kahit parang hinihilang kalabaw ang English ko, hindi takot titis. Baliw! Hoy, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Galing si Kent dito kahapon, hinahanap ka. Os? Talaga? Anong sabi? Bakit daw ako hinahanap? Kung pwede ko daw makausap. Anong sabi mo? Ano bang bilin mo? Diba sabi mo, pag dumating dito at hinanap ka, sabihin ko, wala ka, patay ka na. O edi yun ang sinabi ko. Sabi ko, patay ka na.
Syunga ka talaga. Sinabi mo talaga yun. Oy, alangan namang sabihin ko, andun sa kanila, puntahan mo. Hanggang ngayon, in love na in love pa yun sa'yo. Ganun ba sasabihin ko? Ewan ko sa'yo, Ating. Puro ka kalokohan. Hindi na ako kinikilig kay Kent, no? Pwede ba? Kapag umiihi na lang ako kinikilig. Sus, wag ako Ateng. Binanggit ko pa nga lang na pumunta dito si Kent, umilaw na yung mata mo eh. Pero seryosong tanong, paano kung makipagbalikan sa'yo si Kent? Hindi ko alam, Ating. Kasi alam mo, sa totoo lang, mahal ko pa naman siya eh. Kaya lang, hindi ko kayang tagalan yung pagiging immature niya at pagiging mama's boy niya. Paano yung halimbawang nagbago na siya? Tapos sabihin niya sa'yo na kaya na niyang panindigan at kaya na niyang maging responsableng ama. Hindi ko alam, Ating. Basta sa ngayon ang alam ko lang, hindi pa ako ready para tanggapin ulit siya. Mahal ko pa naman siya. Kaya lang, hindi ko pa talaga nakikita ang sarili ko na makikisama uli sa kanya eh. Sa bagay. Pero sana, kapag okay na siya talaga, bigyan mo uli ng chance para man lang sa bata. Isa pa, mahal mo pa rin naman siya, di ba? Oo naman. Kapag nakita ko na okay na siya at gusto niya pa rin kaming balikan, andito pa rin naman kami. Kaya lang sa ngayon siguro, okay na ganito na lang muna kami. Sige, ikaw ang bahala. Sana lang maging okay na kayo. Pero sa ngayon, iserve mo muna dun sa foreigner tong beer niya. Baka mamaya matunaw ang yelo sa tagal ng tsikahan natin. Ikaw kasing hilig mo mang etchos, ayan tuloy, napapadrama na naman ako. Sige na, iserve mo na yan. Papadudot ilang beses daw bumalik doon si Kent at natatao naman na wala ako doon kaya hindi kami nagkakaroon ng pagkakataon para magkita. Hindi pa siguro panahon para magkita kaming dalawa. Mahal ko pa rin si Kent at wala pa rin akong lalaking naiisip na papalit sa kanya o hahawak man lang sa akin. Si Kent pa rin ang gusto kong makasama kaya lang hindi ko kaya ang ugali niya. Madalas kong ipinagdarasal na sana'y magbago siya hindi lang para sa amin kundi para sa sarili niya. Kinausap ko si Mama at sinabi sa kanya ang tungkol kay Kent. Sinabi niya sa akin na huwag daw akong papabola kay Kent. Maging aral daw sa akin ang nangyari sa aming dalawa. Pero kapag nga siguro ay nakatakdang muling magkita ang dalawang tao, ay mangyayari yon sa hindi inaasahang pagkakataon. Hello? Oh, Francia, ikaw pala. Baby, sino siya? Ako nga pala si Francia, ex niya. So ikaw pala yung ex niya. Yung naanakan niya? Oo, ako nga. May problema ba tayo doon? Wala naman. Nagpakilala ka kasi kagad na ex niya eh. So, sa susunod, hintayin mong si Kent na lang ang magpakilala sa'yo ha? Pasensya ka na, miss ha. Baka kasi hindi niya ako ipakilala sa'yo. Kaya ako na nagkusa. Ay, ganun pala yun? Sorry hindi kasi ako na-inform na hindi pala dapat ipinakikilala ang mga ex ngayon. Anyway, ako nga pala si May. His present and his future. Forever. Okay Tulad nga ng sabi ko sa'yo, ako yung ex niya. And malay mo, maging forever niya ako. What? Joke lang to naman. Sige, mauna na ako sa inyo. Kent, maganda yung girlfriend mo Mukhang sosyal. Tatagal kaya sa'yo yan? May, sandali lang May sasabihin lang ako kay Francia. Francia, sandali lang. Ano ka ba? Ilang beses kitang pinuntahan sa resto na pinagtatrabahuhan mo. Laging di kita natsyempohan. Ayoko rin naman pumunta sa inyo kasi nahihiya ako sa mama mo. Gusto ko lang sanang kumustahin yung anak natin. Ay, may anak ka ba sa akin? Parang wala naman. Mag-usap tayo. Bukas, pupunta ako sa inyo. Paano yung kasama mo? Kasi hindi pwede sa bahay namin ng sosyalerang palaka. Hindi ka pa rin nagbabago Kaya namimiss kita Wow namimiss. May kasama ka nga mukhang walis. Sasabihin mong namimiss mo ko. Tigilan mo ako.
Excuse me po. May, Andito lang po ako sa tabi nyo. Pwede huwag kayong magharutan? Baka kasi hindi ako makapagpigil, masampal ko kayong dalawa. Lagot ka. Sorry ganyan lang kami mag-usap. Sige, mauna na ako. Hintayin na lang kita sa bahay bukas. Hindi siya pupunta. Okay, bye! Hello? Ate Gina, nakita ko si Kent. O edi masaya, nakita mo pala. Asan ka ba at parang ang ingay? Andito ako sa mall. May binili lang ako. Nakita ko si Kent may kasamang babae. Ang ganda. Tapos maputi at saka matangkad. O bakit parang naiiyak ka dyan? Nagsiselos ka ba? Hindi ako nagsiselos kasi hindi ko siya mahal, di ba? Alam mo naman ang totoo eh. Mahal ko pa si Kent. At ang sakit-sakit na nakita ko siya na may kasamang iba. Tapos ang ganda-ganda pa ng kasama. Oy, bakit nahihinaan ka ba sa sarili mo? Ang ganda-ganda mo kaya. Hindi ka nga lang katangkaran at morena ka. Pero maganda ka. Huwag ka magpakita sa kanya na affected ka. Lalo ka lang pagyayabangan ng mga yan. Hindi ko kasi mapigilan, te. Naiiyak nga ako ngayon, oh. Ang sakit pa rin pala. Ang hirap pala kasi hanggang ngayon tanga-tanga pa rin ako sa kanya. Kakainis. Gusto ko magwala. Yan ang huwag mong gagawin. Ang pangit tignan. Anong sabi ni Kent? Nag-usap kayo? Oo, kinausap naman niya ako. Sabi niya na mamiss niya raw ako. Pero ating naman ang ganda nung kasama. Papa Dudut, gusto kong magwala ng mga oras na yon. Pero hindi ko magawa dahil ang daming tao. Sa CR na nga lang habang umaatungal ako ay pinagtitinginan ako pero ang sakit-sakit kasi talaga. Parang binibiyak ang dibdib ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil sa kabila ng mga nangyari sa amin bakit ganon pa rin ang epekto niya sa akin. Mahal ko pa rin siya at siya pa rin ang gusto kong makasama. Ganon ba talaga ang pag-ibig? Kahit na ilang beses kang masaktan ay siya at siya pa rin ang gugustuhin mong mahalin kahit na sobrang sakit na ng nararamdaman mo dahil sa kanya. Aaminin ko na nanliliit ako sa itsura ng kasama ni Kent. Lalo na akong nawala ng pag-asa na magkabalikan kami. Oo, Papa Dudut, umaasa ako na magkakabalikan kami dahil ayoko ng ibang lalaki sa buhay ko kundi siya lamang. Pero ang hirap pala. Ang hirap pag mahal mo pa pero nagpapanggap kang hindi na dahil sa pride mo at dahil mas nararamdaman mong may mahal na siyang iba. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Madilim pa sa labas ay gising na ako kinabukasan. Ito kasi ang araw na sinabi ni Kent sa akin na dadalaw siya sa bahay. Super excited ako at parang dalagang nililigawan ng crush. Para akong tanga kasi matapos ang nangyari sa amin dapat ay galit ako sa kanya. Dapat ay hindi ko na siya papansinin kahit na ano ang mangyari. Pero sadya nga yatang mahiwaga ang pag-ibig. Sadya yatang mahirap ipaliwanag ang mga bagay-bagay lalo na kapag usapang puso na. Nahalata ni Mama ang kilos ko. Natatawang naiinis ito sa akin pero pinayuhan ako. Alam daw niya kung ano ang nararamdaman ko at tama naman si Mama. Kaya lang ay paano nga ba sawayin ang puso? Sana lang ay may magandang mangyari sa pagpunta ni Kent dito. At sana lang din ay hindi lang dahil kay baby kaya porsigidong makipag-usap sa akin. Sana ay nami-miss din niya ako. Sana at maraming sana. Ilang oras na lamang at darating na si Kent. At ilang oras din bago dumating si Kent ay kinausap ako ni Mama
ng masinsinan. Francia, pinapaalala ko lang sa'yo ha. Baka nakakalimutan mo kasi kung ano nangyari sa inyo ni Kent. Alam ko naman po, Ma. Alam mo? O bakit kanina ka pa parang sinisilihan ng puwet dyan? Mama naman eh. Anong mama ka naman dyan? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Bay talo mo pa ang hindi maihing pusa ah. Nahihilo na ako sa'yo sa totoo lang. Kasi kinakabahan ako eh. Mahal mo pa siya no? Ma, Alam mo anak, wala namang masama kung mahal mo pa eh. Ang akin lang ipaalala. Nakilala mo na siya nung nagsama kayo, hindi ba? pero mga bata pa kasi kami noon, Ma. Baka naman po kasi nagbago na siya. Matagal-tagal na rin po kaming hiwalay. Baka naman po nag-mature na siya. Ako nga, nagbago na, di ba? Ay, sa bagay. Pero nak, kapag dumating si Kent mamaya, relax ka lang ha? Kasi parang tense na tense ka eh. Si Kent lang ang darating anak, hindi presidente ng Pilipinas. Tsaka ano ba yung itsura mo? Para kang sasagala. Naka-makeup ka pa talaga. Maghilamos ka nga doon. Obvious na obvious ito. Maigi na yung makita niyang natural ang itsura. Pangit ba, Ma? Oo, pangit. Halatang pinaghandaan mo. Kurutin kita dyan eh. Hala, maghilamos ka habang wala pa siya. Sige na nga, Ma. Ay, si Kent na yan. Sige na, maghilamos ka na. Sasabihin ko na lang na bababa ka na. Para hindi halatang atat na atat kang makita siya. Salamat, Ma. Ikaw pala. Magandang araw po. Pasok. Tatawagin ko lang si Francia. Salamat po, Mama. Sige, maupo ka. Francia! May bisita ka! Andiyan na, Ma. O Kent, uminom ka muna. Hi, Kent. Francia, siya ba ang baby natin? Oh, siyang baby natin. Kenji, anak. Siya si Papa. Wow, ang gwapo naman ng anak ko. Kamukhang kamukha ni Papa. Nakakapanggigil. Kumusta ka na? Ganda ng kasama mo kahapon, ah. Ah, si May? Oo, maganda nga siya. Pero mas maganda ka. Kasi yun maganda lang dahil sa makeup. Buti na lang pala pinatanggal ni Mama yung makeup ko. Anong sabi mo? Wala, sabi ko maganda nga kapag simple lang. Ah, oo. Kasi ikaw natural ang ganda mo. Si May gumaganda lang dahil sa makeup. Kolorete lang niya nagdadala. Kaya huwag kang mainggit sa itsura nun. Hindi ako naiinggit sa kanya, no. Sinabi ko lang na maganda siya pero hindi ako naiinggit, excuse me. Tsaka mas maganda ako ron. Oo naman. Ay, siya nga pala. Pwede ba tayong lumabas ngayon? Kasama si baby? Mamasyal lang tayo. Okay lang ba sa inyo ni Mama yon? Oo naman. Sige, sandali lang ah. Bibihisan ko si Kenji tapos papaalam din tayo kay Mama. Okay, sige. Pero ang bilin ko ha, hinay-hinay lang. Baka mamaya magulat na naman ako, buntis ka na naman. Mama naman, hindi na mauulit yung dati, okay? Mas mature na ako mag-isip ngayon. Okay, sinabi mo eh. Basta umayos ka. At huwag masyadong pakyut. Dapat simple lang lagi ang kilos. At huwag masyado ding padimyur, hindi maganda. Opo, Ma. Salamat ah. O siya, sige, lumakad na kayo. Yung dede ni Kenji at pamunas niya, huwag mong kalimutan. Tapos magdala ka ng ekstrang damit niya. Huwag din kayong masyadong papagabi ha. Mahahamugan ng bata. Opo, Ma. Kent, ikaw na bahala sa kanila ha. Sige po, Ma. Alis po muna kami sandali. Francia, yung bilin ko. Aalis na po kami, Ma. O siya, sige, ingat kayo. Namasyal kami ni Kent at ng anak ko. Masaya ako, Papa Dudut, dahil ng mga sandaling yon ay para na kaming isang tunay at buong pamilya. Hindi namin namalayan ang oras at magkasundo ang mag-ama ko.
2 taon ko ding itinago ang anak ko sa ama niya kahit magkalapit lamang ang lugar namin ay hindi ko hinayaang makalapit o masilip man lang ni Kent o ng lola niya ang anak ko. Ganon siguro talaga katindi ang galit ko sa kanila noon. Kaya hindi ko sila binigyan ng pagkakataon para makalapit man lamang sa anak ko. Alam ko noon na gumagawa ng paraan si Ken para makita o makausap man lamang kami pero ako mismo ang kusang naglagay ng pader sa pagitan namin. Nasundan ang pagkikita namin ni Kent, Papa Dudut, at umabot nga sa punto na may nangyayari na ulit sa amin. Pero ang masakit, may nangyayari sa amin pero wala nang kami dahil andyan si May na mahal niya. Be, alin ang maganda rito sa dalawa? Parehas naman maganda eh. Pero mas maganda siguro kung 2 na lang ang kunin mo. Naku, isang terno na lang. Ang mahal nito eh. Hayaan mo na para naman kay baby. Para naman makabawi ako sa 2 taon na hindi ko man lang siya nabigyan ng kahit na panggatas lang. Pasensya ka na ah. Alam ko naman na naiintindihan mo ko. Oo naman. Tsaka wag na natin pag-usapan yung nakaraan. Di naman mahalaga yun eh. Ang mahalaga, yung ngayon. Sabagay. Sige, ito na lang 2. Bayaran na natin tapos kain na tayo. Nagugutom na ako eh. Ako rin nga eh. Eh kung doon na lang kaya tayo sa paborito nating lugar para walang istorbo. Mag-take out na lang tayo ng pagkain. Ano sa palagay mo? Pilyo ka talaga. Pero sige, gusto ko yan. Eh, huwag tayo magtatagal ah. Kasi may trabaho pa ako mamaya. Panggabi ako eh. Oo na, sige na. Tara. Hello, babe! Uy, May? Oh, bakit parang nagulat kayong dalawa? Hindi niyo ba ako ina-expect na makikita today? Babe, kala ko ba sabi mo may importanteng lakad ka today? Don't tell me siyang importanteng lakad mo. Pasensya ka na May ha. Inaya niya kasi akong pumunta dito ngayon eh para ipamili ng damit si Baby Kenji. Pero pauwi na rin kami. Hindi ka ang kinakausap ko, girl. Itong boyfriend ko na ex mo. Sorry naman. Nagpapaliwanag lang naman ako. Baka kasi kung anong isipin mo. Ano naman sa'yo kung isipin ko? Ex ka na niya, no? Tsaka hindi ka ang tipo ng babae na dapat kong ipag-alala. Ang boring kaya ng itsura mo. Wow ha? Boring pala ang itsura ko. Anong tawag sa itsura mo? Happy? Happy fiesta? Kasi ang kulay mo eh. Para kang banderitas. Di bali ng boring kung ganyan lang din naman ang itsura sa'yo. May sense of humor ka pala. Hindi na ikwento sa akin yan ni Kent, ha? Ang alam ko lang kasi tungkol sa'yo nagger ka daw at walang kwentang asawa. Yun ang sabi niya sa akin, ha? Talaga? So yun palang pakilala sa akin itong si Kent? Nagger? Sorry. Ang ganda naman pala ng pakilala niya sa akin. Nagger pala, ha? Nagger. Bakit? Hindi ba? Hindi naman ako nagger. Sabihin na nating asawa ko na gusto ng responsable at hindi mamas boy na asawa. Talaga? Baka naman kasi kung ano-anong gusto mong gawin sa buhay at hindi ka kontento sa mga naibibigay niya sa'yo, kaya ganun siya. Talaga? Teka, payong kakilala lang ha. Alam mo kung ako sa'yo, mahanap ka na lang ng ibang lalaki. Kasi kung kagaya nitong lalaking to, ang makakasama mo, baka mawala ang kasosyalan mo. Baka pag magkasama na kayo, ni pambili ng makeup mo, sa mama niya kunin. Pero ang saya siguro kung malalaman mo na kami na ulit ni Kent, no? Hindi mo pa kami naabutan kanina? Ang sweet kaya namin bago ka dumating. Ito nga namimili kami ng damit para sa anak namin. Teka lang, Francia. Tumigil ka na. Huwag mo nang patulan si May. Lalaki lang ang gulo eh. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Kayo na ulit ng babaeng to, ha? Ang kapal ng mukha mo. Matapos kitang mahalin ng todo at ibigay sa'yo ang lahat-lahat, ito pang igaganti mo sa akin? At talagang sa babaeng ito ka pa bubalik, ha? Kala ko ba ayaw mo na sa kanya dahil sa bunganga niya? Tapos ngayon sasabihin niya sa akin na kayo na ulit? Ang kapal ng mukha mo, hayop ka! Hayop ka talaga, Hey, Ken! tama na! Sandali! Ano ka ba? Ang daming tao, nakakahiya! Nahihiya ka? Ginago niyo ako!
Mas nakakahiya kayo! Ang kakapal ng mukha nyo! Minahal kita tapos hindi gaganti mo sa akin? Wala naman akong ginawang masama sa'yo ah! Bakit ganyan ka? May, patawarin mo ako. Mahal kita pero aaminin ko sa'yo. Nung nakita ko yung anak ko, parang gusto kong mabuo yung pamilya namin eh. Sana mapatawad mo ako. Hindi kita mapapatawad, hayop ka! Magsama kayong dalawa! At ikaw na babae ka! Ang landi mo! Iniwan-iwan mo tapos ngayon babalik ka na parang wala lang sa'yo! Napakalandi mo! Hayop kayo! Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya na mangyari ulit to eh. Kaya lang hindi ko napigilan. Pasensya na rin kung nakapagsalita ako ng masama. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Babae ako at masakit rin para sa akin kung sa akin mangyayari to. Alam mo naman pala eh! Bakit pinatulan mo ulit siya? Mahal ko siya! Hindi ko kaya mawala siya sa akin! Pumapayag naman ako na magkita kayo para sa bata eh! Pero wala nang dapat mamagitan pa sa inyo! Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag basta ang alam ko, nahuhulog na uli yung loob ko kay Kent. Teka, sandali. Pasensya na kayong dalawa. Dahil sa akin naging magulo ang buhay nyo. Inaamin ko, kasalanan ko to. Pero please, pag-usapan natin to ng maayos, yung hindi dito, sa ibang lugar. May tamang lugar kung saan pwede kayo mag-away at kung saan pwede nating pag-usapan to. Please naman oh, pinagtitinginan na tayo ng mga tao oh. Alam kong pareho ko kayo nasaktan. Pero pwede ba? Kumalma lang kayong dalawa. Wala akong pakialam sa mga taong yan! May halika nga rito sandali. Ano ba nasasaktan ako? Bitawan mo nga ako! Pag-usapan nila ako kung gusto nilang pag-usapan. Ano ba? Isang bagay lang naman ang gusto kong marinig mula sa'yo, Kente. Sino mas mahal mo sa amin na Francia na yan? May, hindi ko kailangan mamili. Yung sinabi ko kaninang nararamdaman ko na gusto kong mabuo yung pamilya namin, bugso lang ng damdamin yun dahil unang beses ko nakita yung anak ko. Alam mo naman na ikaw ang mahal ko eh. Lilinawin ko sa'yo, magkasama lang kami ni Francia dahil sa bata. Wala kaming relasyon. Kahit itanong mo sa kanya, hindi kami ni Francia. Tapos na kami. Puro para sa bata lang yung pinag-uusapan namin. Talaga? Hindi mo ba ako binobola? Bobolahin ba naman kita? May, tama na to. Ang daming tao. Nakakahiya na. Sige, siguraduhin mo lang na hindi mo ako binobola dahil may kalolog ka sa akin. Kilala mo ako? Oo, sigurado ako hindi kita binobola. Ganito na lang, ang mabuti pa, kumain na lang muna tayo. Baka nagugutom ka na. Isama natin si Francia. O teka lang, kakausapin ko lang sandali si Francia. Francia, tara, kain na muna tayo. Tayong tatlo nila May. Hindi na. Kayong dalawa na lang. Magpasalamat ka at may delikadesa pa ako. Gustong gusto kitang sampalin ngayon. Dinig na dinig kong pinag-usapan yung dalawa. Kapal na mukha mo. Parang ako pang lumalabas na nakikiamot ng pagmamahal sa'yo. Ngayon ko lang nalaman kung gaano talaga ako katanga. Sana hindi ko na lang hinayaan na magkita tayo uli. Kung alam ko lang na hindi ka pa nagbabago at mas lumala yung ugali mo, sana hindi na lang kita uli minahal. Wala ka pa rin pagbabago. Ano ka ba Francia? Kumalma ka nga lang muna. Kailangan ko lang sabihin lahat yun para kumalma si May. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo naiiskandalo. Pagbigyan mo na lang muna ako ngayon para ayusin to. Pangako ayusin ko to. Makikipagkalas ako sa kanya. Kayo ng anak kong gusto kong makasama. Maniwala ka naman sa akin. Ewan ko sa'yo. Pauna na ako. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa kita. Bahala ka na sa buhay mo. Kasama kayong dalawa. Pangako ayusin ko to. O sige na magkita na lang tayo. Ha? Bukas pupunta ako sa inyo. Isasama ko nanay ko. Gawin mo. Wag mong sabihin. Oo, gagawin ko talaga. Pangako. O sige na, mauna ka na. Babalikan ko na si May. May, tara, kain na tayo. Uuwi na raw si Francia. Hindi na sasama sa atin. Sumakit daw yung ulo niya. Mabuti naman. Para walang asungot. Maya mo na yun. Halika na. Natapos ang araw na yon na may kinikim-kim akong galit na naman sa dibdib ko. Galit kay Kent dahil sa mga sinabi niya kay May. Naramdaman ko na naman ang pamilyar na sakit.
Magdamag akong hindi nakatanggap ng tawag mula kay Kent at yon ang naging dahilan kaya hindi ako nakapagtrabaho ng maayos. Pakiramdam ko ay nakalutang ako. Hindi na sana ako papasok sa trabaho noong araw na yon kaya lamang ay naisip ko na kailangan ko magtrabaho para sa anak ko. Alam ko naman na tutulungan ako ni na mama kaya lang ay hindi ko pa rin kayang iasa na lamang sa kanila lahat ng mga gastusin. Pag-uwi ko ng bahay ay para rin akong nakalutang at wala sa sarili. Para bang pagod na pagod ako at gusto kong sumigaw. Dumiretso ako sa kwarto at hindi ko na muna pinuntahan si baby. Gusto ko munang mapag-isa, makapagpahinga at makapag-isip. Humiga ako sa kama at hindi ko man lang nagawang makapagpalit ng damit. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako sa katok ni mama, nasa baba daw sina Kent kasama ang mama nito. Napabalikwas ako papadudot dahil noon lang nag-sink in sa utak ko ang mga sinabi ni Kent kahapon na pupunta siya dito at isasama ang mama niya. Hindi ko alam pero parang bigla akong kinabahan. Natatakot ako kung ano ang pwedeng mangyari at natakot ako sa sasabihin ni Kent. Baka pumunta lamang siya dito para sabihin sa akin na sosuportahan niya ang bata. Pero bahala na. Bala ko na sampalin ng malakas si Kent kapag nagkamali siya ng sasabihin. Nagkaroon kami ng pagkakataon ni Kent para mag-usap. Nalaman ko na break na sila ni May at tinutuon niya ang sinabi niya na inuuto lamang niya ito para manahimik. Nung una ay nagdududa pa ako pero noong alokin niya ako ng kasal ay para akong tumama sa loto na walang kabig kundi ang nakakakilig na pag-ibig. Ibinalita niya din sa akin na nag-aaral na muli siya at pinagbubuti niya para sa amin ni Kenji. Nakasal kami ni Kent at gaya ng dati ay nagsama muli kami sa isang bubong pero napakalaki ng ipinagbago nito. Muli namin binuksan ang negosyong noon ay pinagumpisahan namin pero hindi na kagaya ng dati ang sitwasyon. Kasama ko na ang Kent na responsable at mapagmahal na asawa. Sa ngayon, papadudot ay magdadalawa na ang anak namin at nagkaroon pa rin kami ng tampuhan, paminsan-minsan pero hindi na kami nag-aaway ng kagaya noong una. Naging maayos na ang aming pagsasama at naniniwala na ako sa kasabihang love is lovelier the second time around. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, papadudot. At sana'y nagustuhan ninyo at ang ating mga kabarangay ang buhay pag-ibig ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Francia. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.